Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa Baseport Lucena para ihatid sa inyo mga balitang amin nakalap sa loob at labas ng Pantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Sa unang balita, isang French Navy ship ang dumaong sa Pier 15 ng Manila South Harbor para sa 5 araw na goodwill visit sa bansa. Ang FS Britannia ng French Navy ay dumaong sa nasabing pantalan nitong ika-31 ng Mayo at nanatili rito hanggang ika-4 ng Hunyo. Layunin ang pagbisita ng barko ng French Navy na patatagin ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Pransya. Bilang parte ng paghahanda sa pagdating ng FS Britannia, nagsagawa ng pre-arrival meeting ang Port Management Office National Capital Region South 3 araw bago dumaong ang barko sa Manila South Harbor. Kabilang sa mga dumalo sa pre-arrival meeting na ito ang mga kawani mula sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Bureau of Quarantine. Kabilang din sa pagpupulong ang mga service provider na sila namang mag-aasikaso sa mga probisyon at maintenance needs ng FS Britannia habang ito ay nakadaong sa pantalan. Matatanda ang dumaong din sa Manila South Harbor ang mga barko mula sa hukbong dagat ng Estados Unidos at India nitong Mayo. Hindi naging hadlang ang edad para sa 6 na kawani ng Port Management Office ng Mindoro nang sila ay makapagtapos ng elementarya at junior high school sa ilalim ng alternative learning system. Umakyat ng entablado at sabay-sabay gumraduate sina Noriel Mendoza, Ernie Bauyon, Marilyn Carena, Minerva de la Cruz, Anaceta Dueñas at Agripina Pojas na may mga edad na 34 hanggang 54 years old. Nakatanggap ng medalya at Academic Excellence Award sina De La Cruz at Carena. Sa mga litratong ipinadala ng PMO Mindoro, bakas sa mukha ng 6 ang saya at ang iba ay naging emosyonal pa nga nang matapos ang graduation ceremony. Nakapagtapos ng pag-aaral ang 6 sa tulong ng PMO Mindoro na siyang naghanap at nag-ayos ng kanilang requirements sa eskwelahan. Nagpaalala ang pamunuan ng Philippine Ports Authority sa mga pasahero, motorista at iba pang mga gumagamit ng pantalan na umiwas sa tinatawag na paglalagay sa mga fixer o mandurugas para lamang maunang makasakay sa mga barko. Huwag maglagay para maunang sumakay. Ito ang paalala ng pamunuan ng Philippine Ports Authority sa mga pasahero at motorista na papasok sa mga pantalan na nasa ilalim ng ahensya. Kasunod ito na lumabas na ulat kaugnay sa di umano'y fixer na target ang mga mananakay na gustong mauna ang kanilang sasakyan sa pagpasok sa barko pero kapalit ang dagdag na singil na 1,000 piso. Kaugnay nito, inatasan na ni PPA General Manager J. Santiago ang mga port manager sa iba't ibang port management offices sa buong bansa na magsagawa ng mga hakbang para malabanan ang ganitong mapagsamantalang aktibidad. Gaya na lamang ng mga karatula sa PMO Marinduque, Quezon na nagsasaad ng paalala sa publiko na umiwas sa fixer at mandurugas. Nagsagawa na rin ng investigasyon ng PPA kaugnay sa nasabing ulat ng umano'y aktibidad ng mga fixer sa pantalan. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng ahensya na walang katotohanan ng ulat. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin ang ahensya sa paglaban sa anumang uri ng panloloko o maling aktibidad sa mga pantalan sa buong bansa. Pinangunahan ng Philippine Ports Authority ang 145th na Transportation Security Coordinating Committee Conference o TSCCC nitong ika-28 ng Mayo. Sa conference na ito na ginanap sa PPA Head Office, nagtipon ang mga intelligence officer at mga kinatawan ng Department of Transportation, iba pang mga ahensya ng gobyerno at stakeholders sa aviation, maritime, land at rail transportation. Ang conference na ito ay isang plataforma para makapagpalitan ng impormasyon tungkol sa transportation security sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mga stakeholder. Kabilang sa mga natalakay sa conference ay ang security challenges at best practices sa iba't ibang uri ng transportasyon. Isang critically endangered na pawikan ang natagpuang palutang-lutang at wala ng buhay sa Babac Port sa Davao. Bumungad sa mga kawani ng Port Management Office Davao ang patay na Hawksbill Sea Turtle malapit sa Aurora Berth area ng Babac Port. Agad na kinuha ng mga tauhan ng nasabing PMO ang pawikan at nakipag-ugnayan sa City Environment and Natural Resources Office upang matukoy ang pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay nito. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng Senro, may mga sugat sa leeg ang pawikan at pinapaluputan din ito ng lambat na posible umanong sanhi ng pagkasawi nito. Agad din namang inilibing ang critically endangered na pawikan. Ang Hawksbill Sea Turtle ay isa sa 5 marine turtle species na natatagpuan sa Pilipinas. Ito ay klasipikado bilang isang critically endangered species dahil sa patuloy na pagbaba ng populasyon nito.
na ayon sa International Union for Conservation of Nature ay dahil sa iligal na pagkuha ng karne at shell ng pawikan. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages, i-type lamang po ang Philippine Forest Authority sa Facebook, YouTube, X, Instagram at TikTok para manatiling updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa Baseport Lucena, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.